Okay, so today we will be bringing back ang ating videos. Bakit? Kasi una-una marami pong wala ngayon. Naging literal po na ilaw at asin tayo. Nabudli yung ilaw at na-dissolve yung asin. Kasi maulan. At isa po dahil meron po tayong disciple na sa mga kabilang bayan. Okay? Bayan lang, bayan, okay? Kaya po, para din naman na masubaybayan po ng iba nating mga kapatid ang ating mga turo, no? And ngayong umaga nito, ito po, actually, hindi ko ito original na outline. Bakit? Kasi itong outline po na ito, one time kasi nagpe-pray ako kay Lord, bakit parang may kulang? Sabi ko, parang may kulang. Parang hirap yung mga kapatid na maranasan ng breakthrough sa buhay nila. Ngayon, I come across this teaching and sabi ko, totoo. Ito po yung kulang, no? Na mga kumbaga na kailangan natin matutunan para maranasan natin yung breakthrough sa buhay natin. Kaya nga kung desperado ka sa breakthrough ngayong umaga nito, no? I want your undivided attention. Amen? Kasi kung yung baka mamaya yung iisang word na lang na kailangan mo para ikaw ay pagpalain or para ikaw ay maka-breakthrough, yun pa yung namintisan mo kasi nakatulog ka. No? Kaya po, ngayong umaga nito, dapat po, makinig tayong mabuti. Okay? Ang pinangalanan ko po ang tinitle ko po sermon na ito, The Reason and Hindrances to Breakthrough. Meron pong rason bakit tayo pagpapalangit ng Diyos. At meron din rason na ginagawa natin bakit tayo hindi maka-breakthrough sa buhay natin. Amen? So, ngayong umaga nito, gusto ko po may practicein po tayo. Ngayong umaga nito, gusto ko po mag-gets natin ang tinatawag nating salitang concept. No? Concept. Hindi po conception yan, no? Concept. No? Pag sinabing concept, yung pananaw sa bigger picture. Amen? Sa bigger picture. Kasi, kung yung ikaw, kung pumanik ka po sa taas ng building, iba po ang makikita mong concept kumpara dun sa nasa baba ka sa first floor. Tama? Ibig sabihin, kapag nasa taas ka, mas nakikita mo yung bigger picture. Minsan po, tayo, hindi natin makuha ang konsepto ng Panginoon. Kaya po, minsan, hirap po tayo sa buhay maka-breakthrough. Amen? Amen. So, ano nga ba ang concept ng pagiging isang Kristiyano? Amen? Kasi, tayo po dito sa Pilipinas, namulat po tayo na ang ibig sabihin ng Kristyanismo or Christianity is pagsisimba, pag-a-attend, uupo ka lang dyan. Wala pong masama doon. Pero, tayo po, madalas po, kapag sinabing Christianity, ang pumapasok sa utak natin religion. It sounds good and it sounds right, but the concept of being a Christian is totally wrong. Tama? Kaya nga, paano natin malalaman ang pagiging tamang konsepto, Pastor? The final source o tamang concept ng pagiging Kristiyano mo at Kristiyano ko ay manggagaling lamang sa Bible. Amen? Wala nang iba.
no? Lahat ng concept na hindi po swak sa turo po ng Bible, tanggalin mo sa buhay mo. Amen? Kasi kung yan, bit mo, tulad ng mga paniniwala, no, pamahin, etc., na wala naman po sa Biblia, nako, mapoproblema po tayo. Amen? Amen. Kaysa mamaya, dire-diretso yung, yung breakthrough mo, baka mamaya, pag ganun-ganun lang. Alam mo yan, yung, ang bilis mo sanang makatakbo papunta sa papupuntahan or destination mo, kung maayos yung sasakyan, di ba? Na-change on, tune up, maayos yung brakes, talagang arangkada yan. Bakit? Kasi nakakondisyon. Pero ikaw ba, bilang isang Kristiyano, nakakondisyon ka ba for your breakthrough? Baka mamaya, arangkada nga, pugang-pugang naman. Di ba? Kulang sa change oil. Kulang sa ayos. No? Kulang sa, baka mamaya, put-put na ang gulong. Okay? For example, kung tayo po, kinukuha po natin yung concept natin, no? From the world. Tingnan ninyo minsan, di ba, pinanganak kang lalaki, pero ang concept mo, babae ka. Kaya nga minsan, nagkaka-rumble na yung concept, kaya nagkakagulo ang mundo. Pero ano sabi ng Bible? Sabi ng Bible, kung lalaki ka, lalaki ka. Kung babae ka, babae ka. Kaya nga, ikaw ba ay tunay na Kristiyano o ikaw ba ay religious lamang? Ha? Bakit? Hindi ka kasi makaka-breakthrough kung mali ang konsepto mo. Amen? Hindi po makukuha sa perfect attendance yan. Nandyan ka ngayon, wala ka naman matututunan. Tinutulungan ko lang naman ako. No? Hindi na makukuha dyan yan. No? Kung tama, kung gusto mo ng tamang pananaw, tanawin mo ang Bible. Kaya nga ngayon, di ba, nagsimula tayo na magkaroon tayo ng devotion challenge. Amen? Na talagang seryosohin natin ulit ang pagde-devotion. Alam niyo ba yung mga na-board na youth kahapon na dahil di tayo natuloy sa baag, yung mga pumunta ng bahay, sabi ni Pastora, nasan yung gate pass nyo? Ano yung gate pass? Nasaan po yung devotion nyo? Naku, yun lang ng devotion sa kanila. Ngayon, sa loob ng kadating nila ng 10 hanggang alas 12, wala silang ginagawa kundi ng devotion. Dahil pa nilang nagre-review sa board exam. Kaya nga, at least po, sabi ko, bago sila nakauwi, natuto sila mag-devotion. Ngayon, sabi ko kay Pastora, willing ako kahit monthly pa tayo mag-gathering ng mga youth doon sa bahay, kahit mag-overnight pa kayo, basta may gate pass kayo. Pakita mo sa akin ang devotion mo. No? Hindi po ito pagiging religious, but we want to change the minds of this young generation. Amen? Kasi kung yung utak po natin ay makamundo pa rin, tapos hinihintay mo magka-breakthrough ka, nako, kalokohan po yan. No? Pero kung gusto mo talagang may magbago sa buhay mo, umpisahan mong bumalik sa Biblia at pabago mo yung utak mo kay Lord. Amen. Kaya, mga kapatid, no? Punta po tayo sa ating main verse. No? Ang ating main verse ngayon is 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Pastor, hindi chapter hindi verses isa lang. Kayo mag-alala, mahaba yung topic natin. No? 2 Corinthians 5:17, sabi niya, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation.
The new has come, the old has gone. So, dapat daw merong bago. Amen? Kaya nga niya, sabi niya, therefore, if sino man ay nakay Kristo. No? Ibig sabihin, ang kausap ni Apostol Pablo dito at ang kausap ng Diyos dito ay hindi mananampalataya. Amen? Kasi ang tawag dito, paghikayat eh. Hinihikayat mo sila to become a new creation. So, sino kausap niya? Kausap po niya ay hindi mananampalataya. Amen? So, ibig sabihin, hinihikayat ni Apostol Pablo, makipag-isa ka kay Kristo. Tapos sabi nga dito, no? Meron pong malaking diferensya ang isang in Christ at isang without Christ. No? Bakit? Sabi po kasi sa Bible, if anyone is in Christ, he is a new creation. May bago. No? Bagong nilalang na. Ngayon ang problema, kung luma pa din, problema po yan. Bakit? Kasi ang luma, sabi nga, hindi in Christ. Tama? Kaya, makikita mo, minsan, panalangin, mahirap, devotion, no? Pasablay-sablay, devotion, pagbabasa ng Bible, pagpe-pray, walang gana. Pag nagsisimba, distracted. Bakit? Kasi, hindi in Christ eh. Kasi kung in Christ talaga, merong bago. Amen? Na, lagi ko nga po ginagawang example yung sanga at puno. Kasi describe po tayo ng Diyos bilang mga sanga eh. Tapos, dinescribe tayo na dapat connected tayo lagi kay Lord. Amen? Ngayon, ito tanong ko sa inyo, kapag pinutol niyo po ang isang sanga, may buhay pa po ba yan? Oo, di ba? Pag pinutol mo isang sanga, pwede mo pa ang tarak sa lupa at tutubo yan. Ngayon, kapag parang ganun po tayo bilang isang mananampalataya, kapag lumayo ka kay Kristo at hindi ka in Christ, hindi mo masyadong ramdam. Tama? Parang makikita mo, ay sila, okay, nabe-bless sila. Ako, nakakaraos din naman ako. So, feeling ko blessed din naman ako. No? Tapos, ngayon, makikita mo, unti-unti, yung naputol, hindi siya katulad nung nakadikit. Yung in Christ. Bakit? Yung in Christ, patuloy siyang nagbubulaklak. Patuloy siyang gumaganda. Patuloy siyang namumunga. Pero yung naputol, kung hindi mo tinarak yan, at hindi siya naibalik dun sa mismong puno, ang nangyayari, unti-unti siyang natutuyo. Oh, kaya tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang natuyo yung mukha niya? Oily lang. Hindi pa natuyo, no? Nag-oil pa. Okay? So, unti-unti natutuyo. At alam nyo, kapag tuluyang natuyo yan, at tuluyang na-separate yan, hindi yan in Christ, wala na pong silbi yan kung hindi panggatong. Amen? Pagkatong na lang. Kaya nga, sabihin po natin, may benefit ang in Christ. Ayan, no? Kaya nga mga kapatid, kapag ikaw ay in Christ, nawawala ang luma at pumapasok ang bago. No? Dito makikita kung na kay Jesucristo ka,
No? Wala na yung dati mong pamumuhay. No? Kunwari, alam po natin yan, yung mga in Christ, no? Dati, pray ka ng pray, tapos attend ka ng church, pero sa dati ka pa rin kalokohan. Alam mo, pero nung ikaw, sinuko mo yung buhay mo kay Kristo, bigla may breakthrough. May nangyari. Ngayon, naging effective yung prayer mo, may gana ka ng matin, may gana ka ng mag-cell group, may gana ka ng mag-devotion. Bakit? In Christ na eh. No? Kaya nga sa mga first timer, lalong-lalo na po sa mga bata, huwag kayong mahiwagaan. Bakit? Ganun nagtatalon pag-worship. No? Bakit ang saya-saya ng mga tao? Bakit sila nagpe-pray? Bakit may dala-dala silang Bible? Bakit sila nag-take notes? Bakit? Kasi in Christ po sila. Naintindihan ko po kayo kung medyo inaantok kayo ngayong umaga nito. Naintindihan ko rin po kayo kung minsan piling mo yung nagdudulang-dula ka pa dun sa sinasabi nung nagsasalita sa harap. Bakit? Nandyan din ako sa upuan na yan dati. Amen? Kaya nga ang susi, kailangan natin maging in Christ. Amen? Tandaan po natin, no? Itong simbahan po na ito is not a religion. It's not a new religion. Hindi natin ito pinauuso sa Samberga. Amen? Pero ito po, no? Ang paniniwala natin na dapat importante magkaroon ng personal na relasyon ng mga tao kay Jesus Christ, no? At magkaroon ng pagbabago ng buhay. Naniniwala din tayo na importante ang Biblia. Kaya dito sa church na ito, sikat si Jesus at sikat ang Biblia. Amen? Yun po dapat natural yun. Hindi po yun bago. Naging bago, nagmumukhang bago lang kasi hindi po tayo in Christ before. Okay? Ngayon, alam nyo ba tayo, forward ko na, merong gustong gawin na 3 bagay si Lord sa bawat isa sa atin. Amen? Kasi kung hindi ka makikinig ngayong araw na ito at ngayong oras na ito, nako, baka mamaya mamintisan mo yung magandang work na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kasi, ito po, no, kapag ikaw ay in Christ, may 3 bagay inaayos si Lord. Unang-una, He wants to deliver us from spiritual death. No? Spiritual na kamatayan. Kaya nga, ang taong spiritually dead, may hirapang mamuhay sa mundong ito. Bakit? Ayan, no? Kung ayaw nyo paniwala sa akin, maghanap ka lang ng mga drug addict na lalasinggero. Kahit na siya sabi nilang mahirap sila, meron silang pambili ng bisyo. Pero kung titignan mo, hindi sila umaasenso sa buhay. Hindi sila umuunlad sa buhay. Amen? Kasi dito po sa mundong ito, hindi lang puro physical. Bagamat nakikita mo yung mga tao dyan, yan yung katabi mo, physical yan. No? Di naman kaluluwa lang yan eh. Tama? Pero physical yan. Pero tandaan ninyo, meron din po tayong espiritu. Amen? Ngayon, gusto kang iligtas ng Diyos from spiritual death. Amen. No? Bakit? Kasi yung mga taong spiritually dead, ano yan, one-way trip yan, papuntang impyerno. No? Free, all access paid. Unlimited rights. Na? Eat all you can buffet sa impyerno.
Kaya nga, kung tayo gusto po natin yon, huwag kang makinig. Yan po ang gusto ni Lord. Bakit? Bakit niya gustong ayusin tayo from spiritual death? Kasi ayaw niya po na matapon tayo sa impyerno. Okay? Explain ko po yan mamaya. So, sabihin mo dyan sa katabi mo, kailangan pala mabuhay ka. Ayan. Pangalawang gusto pong gawin sa atin ng Diyos is to break our bondage from sin. Wasangin niya ang ating pagkagapos sa mga kasalanan. Amen? Para makawala ka na at di ka na magpatuloy sa kasalanan. Amen. So, yan po ang gustong gawin sa atin ng Diyos. Bakit? Alam po kasi ng Panginoon na may consequences ang kasalanan. Yes. Na kahit na alam niya, tinanggap mo na si Kristo. Okay, tinanggap mo si Kristo. Sabihin natin, spiritually alive ka na. Pero ginagawa mo pa rin yung dati mong kawalangyaan. Nako, malabong kumasenso, kumunlad, malabong mabless ka. Kaya nga gusto ni Kristo, wasakin niya rin po ang pagkagapos mo sa kasalanan. Amen. 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 Kaya when you're in bondage, it attracts curses. No? Ano bang sipak mo? Hirap kang umunlad. Marami namang nakakalaya, no? Sa kasalanan. Pero marami hindi nakakalaya sa kahirapan. Kaya nga, kung ayaw niyong umunlad, umasenso, okay na lang. It means this message is not for you. Walang pilitan. Pero kung ngayong araw na ito, sinasabi ng Diyos sa'yo, aasenso, uunlad ka, may maganda akong plano sa'yo, di ba? Sigurado, sasabi mo, sa akin yan, Lord, Amen! Di ba? So, kailangan po tayo ay lumaya. Alam niyo po, kapag tayo ay in bondage, para po tayo may magnet. Ano yung magnet natin? May magnet tayo na ina-attract natin lahat ng sumpa. Kasi may consequences ang mga ang kasalanan. Tandaan mo, meron pa pang kasalanan noong nakarang araw. At nung isang linggo. Noong nakarang taon. Hindi mo pa nga napagbabayaran yan, pero araw-araw may kasalanan ka. Ang problema sa atin, ayaw nating tanggapin si Kristo at ayaw nating magsisi. Pero once na isang tao, tinanggap niya po si Kristo, nagsisi, may pumapasok po sa kanya, tawag sa kanya, Holy Spirit, siya ang selyo ng kaligtasan. Ngayon po, kaysa ina-attract mo lahat ng curses ngayon, dahil sa selyo na yun, ina-attract mo na lahat ng blessing. Plus, dahil tinanggap mo ay banal na espiritu, tinuturuan kanyang maging banal. Amen. Kaya dapat ito nababasag sa buhay natin. Amen. Pastor, wala namang nakakaalam. Tago ko namang ginagawa. Sa harapan ng tao, yes. Walang nakakaalam. Pero hindi naman ang tao ang nagbe-bless sa'yo. Si Lord. Amen. Kaya nga kung ginagawa mo sa harapan ng tao, pero nakikita pa rin, hindi nga nakikita ng tao, pero nakikita naman ng Diyos, nako, tapos nagiging ka ng blessing, ang kapal ng mukha mo. Okay? Pangatlo po, na kailangan natin maintindihan, katapos mong ma-deliver sa spiritual death at naging spiritually alive ka. Kaya nga mga born again, masaya. Bakit? Buhay ka kasi. Amen?
Kaya kung yan ang katabi mo, dati kulong-kulubot na, mas lumalala pa, naku, delikado ka. Bakit? Ibig sabihin, spiritually dead. Yeah? Para walang pag-asa. Pero yung mga born again, masaya eh. Bakit? May promises sila ni Lord. May pag-asa sila, may kapayapaan pa sila. No? Tapos, na-answer pa ni Lord yung mga prayer nila. Nako, sesela na kamo na eh. No? Tapos, tinanggal pa ni Lord yung spiritual bandage mo. Dati, alipin kasi ni Satanas. No? Hindi ka makalaya. Pero ngayon, malayang-malaya ka. At yung uli, God wants to launch us into our true destiny. Para yung buhay mo, maumpisahan mo nang gawin ang plano ng Diyos sa iyo. In Jeremiah 1:5, sabi po dyan, before I formed you in the womb, I knew you. Alam mo ba, bago pa maging magka-jowa, yung nanay at tatay mo, hindi ka aksidente, plinano kita para mabuhay sa mundong ito. Amen? Before you were formed in the womb, I knew you. Kilala na kita. Tapos sabi ng Diyos, before you were born, I set you apart. So, ang destiny mo kasama dyan ay isang banal na pamumuhay kasama ng Diyos. Tapos, hindi pa natatapos doon, sabi niya, I appointed you as a prophet to the nations. Alam niya yung assignment mo bago ka pa nabuo sa mundo ito. Amen? Kaya nga, may plano si Lord bago ka pa ipanganak. No? Kaya pala tayo, kapag in Christ ka, no? Hindi ka lang na deliver sa spiritual death, hindi ka lang na papalaya from bondage of sin, pero may assignment ka pala. Amen? Tinatanggal na ni Lord yung enjoyment mo sa kasalanan. Pero ngayon, nag-e-enjoy ka na maglingkod kay Lord. Ang Christian, no? Tandaan natin, nuulit ko, buhay po at hindi patay. Okay? Isa rin po dapat nating maintindihan, iba po, kababalik ko lang iba po ang dream natin at ang assignment ng Diyos. Inuulit ko, iba po ang dream natin at iba ang assignment ng Diyos. Bakit? Kasi yung dream mo, plano mo yan. Pero baka mamaya, may ibang plano ang Diyos sa'yo. Parang, ako po, share ko lang. Ako nung bata ako, wala akong plano-plano sa buhay ko. Pero nung pinasok po ako ng aking mga kapatid bilang isang nurse, no, pinag-aral nila ako, ang talagang plano ko at pangarap ko maging maging nurse anesthetist sa US. Bakit? Mahal ang sweldo nun. Hindi ko gusto maging nurse, gusto ko lang yumaman. Nagkataon, nasagasaan lang yung pagiging nurse. No? Ngayon, ang plano ko mag-US, ang plano ko ganito, ang plano ko ganyan. No? Kasi nakita ko yung mga ate ko, maganda ng buhay nila eh. So, maganda yung pangarap. Pero along the way, no, tinawag pala ako ni Lord bilang pastor. Ako nga, nung tinawag ako ni Lord sa pagpapastor, malay ko bang pagpastor? Yan naman ako ng Bible school. Diba? Plus, unang-una, sakit ko na nga ng ulo sarili ko, sa dagdagan mo pa. No? Dadagdagan ko pa. Kaya, malayo-malayo sa iniisip ko na magpastor ako.
Kaya nga nung o di nakapagtapos ako sa pag-aaral. Hindi ko pa rin kilala si Lord. Spiritually dead ako. Makasarili. No? Rebelde sa pamilya. So, ngayon, ang nangyari, si Lord, hindi niya inalaw mag-US ang nanay at tatay ko. Yun yung usapan eh. Ipetisyonin namin si Mami at Daddy, tapos kung sila ang magpipetisyon sa'yo papuntang US. Si Mami, go na go. Si Daddy, ayaw. Nagtampo niya na ako. So, okay na yung buhay ko, nakagraduate na ako, lahat ng requirement na sinabi nila, fulfilled na, ginawa ko. Pero nung hindi sumunod sa usapan ng nanay at tatay ko, nagdamdam ako. Pumunta ako ng Singapore, na nagsimula ako ng buhay ko doon. Naging purchaser ako, iniwan ko yung pagka-nurse ko. Pasaway pa rin ako sa Panginoon. I was spiritually dead. Habang nandun ako sa Singapore. Bakit? Nagsisimba lang ako, pangbawas kasalanan eh. Tama? Tapos, nung may pa-charity na nalalaman yung mga ate ko, para tutulong po kami dun sa mga homeless. Game na game ako. Bakit? Pogi points and kay Lord. Na baka sakali mapunta ako sa langit. Bakit? I was spiritually dead. Dagdag pa po dyan, na nasa Singapore ako dahil bumalik ako sa paging rebelde. I was 12 years porn addict. Addicted talaga sa porn. As in, hindi pwedeng lumipas ang isang araw na hindi ako nanonood ng ilang oras na pornografiya. Wala ko nakakalungkot, walang nakakaalam, at walang nakakatulong sa akin. Tapos, nadagdagan pa ng pera. Kumikita ka ng 100K a month in pesos. Ay, saya, no? You're on top of the world. Kaya mong gawin lahat. Bilhin lahat. Pero alam nyo, yun yung bagay na kahit anong bilhin ko, hindi mapuna yung pagkukulang sa loob ko. Na parang may kulang sa buhay ko. Yes, nakatravel ka, nasa magandang bansa ka, nakakagala ka, nakakain mo yung gusto mong kainin. No? Pero, wala eh. May kulang. Ngayon, sa katigasan ng puso ko at ng ulo ko, at 23 years old, nagkaroon ako ng cancer. Diba? Karoon ako ng cancer. Thyroid cancer. So, hindi lang ako ngayon spiritually dead, but I was literally dying. Hindi ko alam kung may sisikat pa ba sa akin ng araw bukas. Na-radiation ako, na-surgery ako, wala akong boses dati. Then, meron pong akong kasama sa cell group ngayon by the name of Kuya Brian at Ate Renette. Meron kasi silang panguso nun Kidnap for Christ. Oo. Yung lahat ng mga kasama nila sa networking, dinadala nila kay Lord. Dinadala nila sa Bible study. Kaya ako, nagugulat na lang kami, bigla na lang binababa kami, Bible study pala. Kung kanino ba na ito, nung gagawin natin dito? Bible study to, kailangan mo to. Kaya ako naman, dahil kalag-karing bata, sumama ako. Sumama ako, Bible study, Pero nung alam nyo, lumaki ko ako sa Catholic school, nag-seminary na nga ako nag-seminary na ako doon. Nandun ako for 1 week, kasi pinalayas ako ng tatay ko doon, kasi nag-isa ang bunso. So sabi, alam ko naman ng Bible Nabasa ko na yan dati.
Pero problema, nabasa mo nga, hindi mo naintindihan. Pero nung araw na yon, tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tapos, nangaral yung pastor, sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ako nag-iisip-isip ako, bakit ako nagkaganito? Tapos, nag-iisip-isip din yung mga doktor, bakit ako nagkaganito? Bakit? Di ako nag-iossi, di ako umiin, malagad ako uminom. Tapos, kumakain ako ng healthy foods, nag-gym pa ako. Alam mo yun, yung parang, bakit ka nagkasakit at the age of 23? Yun yung iniisip ng mga doktor, hindi nila mapaliwanag. Pumunta ako sa specialist na dito sa Pilipinas, di nila mapaliwanag. Singapore, di nila mapaliwanag. Pumunta ako ng Bible study na paliwanag. Bakit? Kasi pala dahil sa kalokohan ko, no, kaya pala ako nagkakasakit. Nung sinuko ko yung buhay ko kay Lord nung araw na yun, there's something came alive. Hindi naman agad natanggal ang cancer, pero alam mo, araw-araw masaya ako. Araw-araw may pag-asa ako, may kapayapaan ako. Araw-araw hopeful ako na balang araw papagalingin ako ng Diyos. Bakit? May pangako na ako ng Lord eh. Ngayon sabi ko, Lord, alam niyo naman wala akong trabaho. Pwede niyo po ba akong bigyan ng trabaho? Binigyan niyo akong trabaho. Private nurse. At that time, parang robot pa yung boses ko. Kasi ang hina-hina bagong opera. May possibility pa talagang totally mawala yung boses na yun. Ngayon sabi ko, okay, Lord, pa-private nurse ako. Hindi ko naman kailangan magsalita eh. Kailangan ko lang magbigay ng gamot eh. So ngayon, nung nandun ako, di unang sweldo ko, bumili akong Bible. Bakit? Kasi alam ko, wala nang ibang pwedeng makapagbigay sa akin ng pag-asa o hindi ang salita ng Diyos. Kaya bumili akong Bible. Eventually nga ngayon, yung Bible ko, nung bumili na akong bago, pinamigay ko na sa pamangkin ko. Same din yung pastor eh, pinamigay na niya sa kanya yung lupa niya. Kaya nga, makikita mo, I was hopeful every day because God made me alive. Tapos nakapag-EGR ako, winasak niya po ang kasalanan, ang power ng kasalanan sa akin. Tapos, after ko mag-EGR, sabi ko kay Lord, Lord, kung may balak kayo sa akin, pagalingin niyo po ako. Balik niyo po yung boses ko. Balik niyo po yung lakas ko. At buong buhay ko paglilingkuran ko po kayo. Tapos, sabi niya sa akin, punta ka sa choir. Narinig ko si Lord. Nausap sa akin, punta ka sa choir. Mag-apply ka doon. Pwede nag-audition po ako sa choir. Not knowing habang unti-unti ginagamit ko po yung boses ko kay Lord. Ang maganda naman sa choir, tinanggap ako ni Tita Jude. Kahit wala akong boses, may lang. Tapos, dinala niya pa ako doon sa pinaka-good. Kaya sa akin, okay lang kasi kahit na ganun yung boses ko, at least di nila ako maririnig. Pero alam nyo rin, Sunday after Sunday, habang kinakantahan ko si Lord, lumalakas yung boses ko. Tapos from there, nag-start po ako ng cell group. Unang-unang cell group ko, pamilya ko. No? By the time na mag-SOL2 ako, ayan, nag-start na ako na Jessa. Oh. Kaya nga, by the time na nag-SOL3, talagang lahat ng mga tinuro din sa SOL, talagang ninamnam ko ang ginawa ko. Kaya nga, bakit? Mas magaling ang plano ng Diyos kaysa plano ko. Amen. Kaya nga, ikaw ba, kapatid, no? Nararamdaman mo ba ang plano ng Diyos o nararanasan mo na? Kasi pagkaiba po yun.
Yung ramdam mo lang, tsuri lang yun, naririnig mo lang sa ibang tao. Yung parang, pag may nagte-testify sa harap, wow, galing, oh, hallelujah. Yung tawag dun. Pero kung ikaw na yung nagte-testify, reality na yun. Tama? So, God is working in your life. Amen? Sabihin mo dyan sa katabi mo, God is working in your life. Okay? So, dapat itong tatlong ito mangyari sa buhay natin. Okay? So, ngayon, gusto ko makita ninyo na pag born again ka, you have a breakthrough spiritually. Tama? Na hindi ka na ngayon na parang ligtas ba ako? Hindi ako ligtas. Kaibigan ba ako ni Lord? Kaway niya ako. Wala nang duda dapat doon. Amen? Amen. Ang problema, yung mga taong walang breakthrough. No? Ito po, ngayon, isa-cite ko po ngayong araw na ito, ang problema kapag hindi ka nagkaroon ng spiritual breakthrough. AKA, ang problema kapag hindi ka nakinig ng maayos. Okay? Both here at yung mga nakikinig sa atin online. Unang-una, we are spiritually dead. No? So, makikita nyo po yun sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. Sabi po dito, as for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world. Nung daw sinusundan mo yung mga kalokohan ng mundong ito. No? You were dead. Tapos sabi niya, and of the ruler of the kingdom of the air. Sino yun? Si Satanas. At ang kanyang mga alipores, yung mga demonyo. No? And the spirit who is now at work in those who are disobedient. Wow! May good news ako sa'yo. Kung hindi ang Diyos ang at work sa'yo, at work pala sa'yo si Satanas. Amen? I know. They are at work in those who are disobedient. All of us also live among them at one time. Dati, ganun tayo. Kaya tingnan mo yung katabi ko. Sabi mo sa kanya, buti na lang, hindi ka na ganun. Sabi niya, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. Lahat daw tayo, deserve natin maparusahan ng Diyos. Amen? Kaya pala, Pastor, no? Spiritually dead. Yung transgressions, yung pamumuhay sa kasalanan, yung pagsasanay mo sa kasalanan, at nasanay mong pag-follow sa ways ng mundong ito at sa follows ni Satanas. Kaya nga tayo, dapat po, no, huwag tayong uto-uto. Di totoo. Hindi porket sinabi ng celebrity o kaya nung pinapollow mo na vlogger, sunod tayo agad. Baka mamaya, Satan is working through them. And now, Satan is working in you. Amen? Huwag kang susunod sa agos ng mundo. Sumunod ka ako ano sinasabi ng Diyos sa'yo. The spirit of disobedience that is at work. Ayun, no? Kaya pala, pastor. Kaya pala dati pasaway ako. Kaya pala dati ayaw ko sumunod kahit ano. Kahit tinetreaten mo na ang pastor, ayaw ko sumunod. Di ba? Kaya hindi po tama, no?
Hindi po tama at masamang-masama talaga ang mamuhay tayo sa kasalanan. Amen? At sumuway sa Diyos. Pamumugaran po talaga tayo ng mga demonyo at ng mga alipores ng demonyo. Amen? Kung ayaw nyo kung ayaw nyo, di wag nyo. Pero wag kayong mag-pray na magka-breakthrough kayo. Kasi imposible po talaga yun. Amen? Kaya pala, ngayon naintindihan na natin, kaya pala gusto ng Diyos na ma-born again ka. Amen? Alam nyo ano mangyayari kapag ikaw ay hindi na born again at patuloy ka sa pagkakasala? Pero halika dito. Si Lakers. Yan. Ang pangalan mo? Den. Ha? Ken. Siya isang ni Ken ngayon. So si Ken, kung siya ay patuloy na magkakasala at magiging pasaway kay Lord, alam nyo, kasama lagi ni Satan yan. Sabi niya, nakikita mo yun, Lord, that's my boy. Diba? That's my boy. Si Ken. Lahat ng gusto ko, ginagawa niya. Pero ngayon, nung na-born again si Ken, sabi ni Lord sa kanya, nakipag-break na siya kay Satanas. Sabi ni Lord sa kanya, ang bayang-bay niya, hindi, this is my boy. Hindi mo na ito magagalaw, Satanas. Ang deserve niya ay blessing, hindi curses. Ang deserve niya lumaya, hindi maging bondage. No? Ang deserve niya ay mabuhay at hindi mamatay. Amen? Kaya pwede ka na upo, bro. Kaya nga tayo, kapag may mga kapatid po tayong pasaway, alalahanin ko po yung buhay mo noon. Amen? Pangalawa po, is yung bondage natin sa kasalanan. Kapag spiritually dead ka, natural in bondage ka. Sabi po dito sa Romans 7:18-19, for I know the good itself does not dwell in me, that is in my sinful nature. For I have the desire to do what is good. Gusto kong gawin yung tama. But I cannot carry it out. Hindi ko to magawa. For I do not do the good I want to do, but the evil that I do not want to do, this I keep on doing. Yung kasalanan na ayaw ko naman talaga gawin, patuloy kong nagagawa. Ang tawag po doon, bondage. Ibig sabihin, ikaw ay nakatanikala at ikaw ay bihag ni Satanas. Kaya tama po si Apostol Paul, yung ayaw natin, yun yung panay nating nagagawa. That's the power of sin. Sin is a slave master. We cannot free ourselves. Simple lang sa ating willpower. Natry mo na ba yun? Willpower lang. Yung sabi mo, Lord, simula this year, promise. Di ba? New Year's resolution, hindi na ako iinom. Di ba? Praise God, tumagal ng 1 linggo. Tapos wala na. Promise, hindi na ako mangungupit. Promise, hindi na ako mangungutong. Promise, hindi na ako mambubuli. Hindi na ako mambumura. Tingnan ninyo, paulit-ulit nating nagagawa. Bakit? Kasi we are in the power of sin at we are in bondage.
Ito ang problema natin. John 8:34. Jesus replied, "Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin." Sino man na nagkasala ay alipin ng kasalanan. No? Kaya pag namumuhay tayo sa kasalanan, master natin si Satanas. Tama? At tandaan nyo, hindi kayo pwede mamangka sa dalawang ilong. Hindi pwede kay Lord ka at kay Satanas ka. Makikita po yan sa buhay mo. Pangatlo is we are blind to spiritual reality. No? We are blind to spiritual reality. Ayan, dati pala bulag tayo. Probably yung iba sa atin hanggang ngayon, bulag spiritually. The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. Ano sabi niya? But considers them foolishness. Katangahan. Diba? Kalukuhan. Hindi po ba may mga barkada tayong ganyan? May dala-dala kang Bible, pinagtatawanan ka. O kaya, nakita nila na ikaw ay nagpipreach. Tapos, tinanong nila, "Oy, Brad, born again ka na pala. Ba't ka nagpauto doon kay pastor? Na? Ba't ka nagpa-brainwash? Bakit ka nagpagoyo? Anong kalokohan yung pinasok mo?" Hindi ba? Bakit? Kasi sa mga spiritualidad, foolishness daw, and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Wala kasi silang spirito ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi ko, kung sa tingin ninyo hanggang ngayon, dudang-duda ka sa pinipreach ko, delikado ka. Bakit? Wala naman akong preach dito na wala sa Bible. Amen? Kung hanggang ngayon, dudang-duda ka sa mga pangako ng Diyos, and meron sa utak mo that seems telling you it's foolishness, you need the Spirit of God. Amen? Pero once you receive the Spirit, sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa iyo, "Brad, totoo ito. Kailangan mong paniwalaan ito. Katotohanan ito." Then, doon mo na mas na-appreciate ang mga spiritual na gawain. Amen? Kaya nga, kung tayo po, mga kapatid, no? Ayaw natin tanggapin ang sinasabi ng Bible. Iniisip natin, katangahan, kamangmangan. Wow, genius ka. No? O ayaw natin mag-Bible study, mas magaling pa tayo kay Pastor. Wow, genius ka. Oh, genius ka. Ayaw mong paayos ng buhay, wow, genius ka. Pero kung ngayon, sinasabi mo, "Lord, di ko kaya ayusin buhay ko, kailangan ko lang kung yung mga pangako at salita mo sa buhay ko para maayos ako." Then, aalis yan. Amen? When you are blind, now you cannot understand, you cannot discern without the Spirit, hindi nila matatanggap o maunawaan. No? Hanggang di ka buhay sa Espiritu. Kaya nga mga kapatid, huwag na kayo magtaka bakit maraming mananampalataya. Pag inaanyaya mong magsimba, tinatamad. Kaya inaaya mong mag-devotion, ayaw mag-devotion. Kasi nga, we are not alive. Amen?
Sabi po sa 2 Korinto, no? Ito po yung dahilan na kung bakit iniisip natin kalokohan ng mga spiritual na gawain. In 2 Corinthians chapter 4, verse 4, the God of this age has blinded the minds of unbelievers. Amen? Amen. Blind niya ang utak ng hindi mananampalataya. Tapos so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. So si Satanas pala, blind niya ang utak ng mga unbeliever. Hindi nila makita, hindi nila maintindihan. Eh kung hindi nila makita at maintindihan, paano sila maliligtas? Tama? Kung hindi niya makita at maintindihan, paano sila i-restore ng Diyos? Paano ibibigay ng Diyos yung mga nainihanda niya para sa kanila kung hindi nila makita? Eh anong gusto nila? Puro party, Dota, ML, games, Roblox, puro kainan, inuman, droga, yan ang gusto ng mundo. Pero yung mga bagay na para kay Lord, ayaw nila. Yung mga unbelievers, they are not in Christ. Ibig sabihin, sila ay bulag sa mga bagay ng mga spirito. Hindi makita ang message ng gospel. At grabe mga kapatid, mahirap pong maging bulag. No? Hindi ko po sinabing nagbubulag-bulagan. Marami pong mananampalataya, lalo na dito, minsan po nangyari. No? Kapag tinatamaan kayo, nagbubulag-bulagan kayo para wala kayo narinig. Oo. Iba po yun. No? Kapag po kasi gano'n, ang nangyayari po, tinamaan ka na, ayaw mong magsisi, nagkakakalyo ang puso natin. Nakikita mo, plainly, sabi sa salita ng Diyos, tapos dinebusan mo, ayoko yan doon. Pwede yung promise na lang. Ayoko yung pagbabago. Masakit yan. Pero, kailangan po yun kasama yun Bakit gusto kang palayain ng Diyos? Kaya nga kung tayo po ay bulag, ang good news ko sa inyo, kailangan lang po natin lumapit sa Diyos. No? Para linisin tayo, buhayin tayo. No? At lastly, yung pangapat, ito po yung pinaka nakakatakot. You are under condemnation. In Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ito yung pinaka nakakatakot. Lahat ng pinaggagawa mong kasalanan, ito ang sweldo mo. No? At ito ang kikitain mo. Ito ang consequence mo, kamatayan. Spiritually dead ka. Hindi ka makakalaya sa kasalanan kasi bulag ka. Paano ka lalaban? No? For the wages of sin is death. Hindi po biro, no? Ang consequences ng ating mga kasalanan. Pero sabi, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Legally, kung legally usapan lang dapat we are under condemnation. Yan ang kabayaran natin. No?
Madami kasi hindi maunawaan ang concept ng spirituality. Ang ibig lang po sabihin nun plainly is eternal separation from God. Eternal separation from God. Kung ako, hindi ko pa bibiro-biro yun. Bakit? Ibig sabihin nun, balang araw, ang destiny mo, impyerno. No? Ibig sabihin, kapag hindi ka nagsisi, hindi ka naging in Christ, ang mangyayari sa iyo, you will be eternally separated from God, or to be, no? Or dadalhin ka sa impyerno. Hindi dahil trip lang ni Lord na itapon ka doon. Pero tayo po ang namili noon. Bakit? Ang daming pagkakataon ibinibigay sa atin ang gospel. Pwede nating i-take, pwede nating tanggapin. Pero ayaw po natin. Nisip natin kalokohan po. No? Alam nyo, mas nakakilabot yung nanay mo, yung tatay mo, yung mga kapatid mo, yung mga kaopisina mo, mga kaibigan mo, lahat sila ay spiritually dead. Lahat sila ay in bondage. Tapos lahat sila ay talagang papunta po sa impyerno. They are condemned dahil sa kanilang kasalanan. Baka mamaya, balang araw, matapos ang buhay na ito, ikaw lang ang nasa langit. Baka kung pwede mo lang makausap ang nanay mo, sasabihin niya sa'yo, no? Bakit mo naman ako hindi winarningan, anak? Hindi mo man lang ako in-invite sa church. Ngayon nasa impyerno na ako, ano pang magagawa ko? Alam mo namang spiritually dead ako. Alam mo namang spiritually blinded ako, hindi ko makita yung gospel. Akala ko kalokohan lang yung pinupuntahan ng Bible study. Pinagbabawalan pa nga kitang sumama kay pastor eh. Hindi mo man lang ako pinag-prayer and fasting, anak, para makasama mo ako sa church, makasama ako sa church. Balang araw, di natin alam kung gaano kabilis ang buhay. Kaya kung ako sa iyo ngayon, magtulungan po tayo. Bakit? Mag-invite ka, mag-preach ako. Okay ba yun? Mag-invite ka, mag-preach ako. Ang gagawin mo lang, ipag-prayer and fasting mo yung nanay at tatay mo. Para saan? Para balang araw kasama mo na siya dyan nagsasamba kay Lord. Amen? Ipag-pray and fasting mo yung mga kapatid mo, yung mga tinuring mong kaibigan. Baka mamaya, kadating mo sa langit, kaibigan mo pa naman. Siya, doon, naka-aircon siya. Ako dito, ang init-init, nasusunog kami sa impyerno, hindi man niya ako sinabihan na may mabuting balita. No? Kaya nga, mga kapatid, magtulungan po tayo. Dalhin mo, piprinsan ko. Tama na yung yung upo ka lang dyan. Tama lang yung puro papogi lang dyan, o kaya habol nyo lang mga chicks. Yeah? Hindi po yun yung Hindi po yun yung habol ng mga spiritually alive. Kaya nga, we need to be in Christ. Kasi kung ito hindi nyo naintindihan, nako, yari tayo. Pero hindi pa po uling lahat, inulit ko, kailangan mo lang ma-born again. No? At ang pamilya mo. Kaya napakabuti ng Diyos
up to the last minute, binibigyan ka niya ng pag-asa. Amen? Ngayon spiritually alive ka na, di ka na puro nakatuon sa pera-pera lang. Di ka na puro nakatuon sa kung anong kakainin mo sa pang-araw-araw. O kaya kung ano yung latest na chismis. Pero nakatuon ka na sa spiritual life mo. Normal na sa'yo ngayon ang nagbabasa ng Bible. Normal na sa'yo ngayon ang nagsisimba. Normal na sa'yo ngayon ang nagsa-cell group, nagpe-pray. Kasi spiritually alive ka na. No? Ngayon, kung ayaw mo yung mga bagay na yon, it means you need to be born again. Kasi spiritually dead ka pa. Ngayon, diba sabi ko, God is one work sa buhay po natin. Tingnan natin, no? Meron pong transformative power ang gospel. No? May promise si Lord. Ano ba nangyayari kapag nag-breakthrough ka, nag-spiritually alive ka, no? Na-breakthrough ka sa bondage, you begin to see clearly spiritually. Ano ba nangyari? At kaysa judgment, no? Life ang binigay sa ni Lord. Tingnan natin ang promise ni Lord, no? Unang-una, ito po ang binibigay ng gospel. You have new birth. New birth, hindi po nabuntis ka ulit. Hindi yun. New birth. Hindi give birth, new birth, okay? Ibig sabihin na born again ka. Okay? From death to life. Sige po, basahin natin sabay-sabayan. John 3:3. 1, 2, 3, basa. Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Thank you po. Hindi po pwedeng makita ng isang tao karya ng Diyos unless he is born again. Born again is not a religion. It is an experience. Tama? Kasi inuulit ko, hindi porket pumapasok ka sa church, naging Kristiyano ka. Kasi kung ganun lang, o di pumasok ka sana sa McDo, naging burger ka. Tama? Kaya pumasok ka sa KFC, naging chicken ka. Pumasok ka sa church, hindi porket member ka, born again ka na. Pumapasok ka sa church to receive an experience so that you will be born again. Amen? Jesus is redeeming us, saving us from death to life. Magkaroon ng supernatural resurrection ang ating sarili. Making us alive in Christ. Kailangan mong ma-reborn. Nag-uumpisa ang concept mo ng Christianity sa new birth. Kaya nga ngayon, kapag na-receive mo yung new birth, naiintindihan mo na bakit importante yung mga dapat mong gawin. Yung pag-Bible study, pag-sisimpa, pagbibigay ng tithes, yung pag-journal, nagiging naiintindihan mo na. Ha? Bakit? Okay, punta po tayo sa ito po yung pangalawang bibigay sa atin ng Diyos. We receive a new identity. Kasi dati, alipin ka. Pero ngayon, anak ka na. From slave to being a child. Sabi po sa John 1:12,
Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Alam niyo po, ang pangalan ni Jesus literally means salvation, kaligtasan. Kaya nga, ang good news ko ngayong oras na ito sa inyo, He is in the business of saving. Kaya kung alila ka ng kasalanan, ngayon, kailangan mo lang tanggapin si Jesus at nililigtas ka niya, kaya kanyang palayain. Amen? Kaya kanyang palayain. Ang identity mo hindi nanggagaling sa trabaho mo. Amen. Tama? Amen. Hindi rin na yan nanggagaling kung sa dami ng likes ng mga tao sa'yo or likes mo sa social media. Hindi rin, mas lalong-lalo na hindi nakukuha ang identity mo sa laki ng bank account mo. Amen? Kaya yung katabi mo, kahit walang pera yan, nagpapanggap lang yan. No? Pero, anak ng Diyos yan. Amen? Hindi rin po yan nakukuha. No? Hindi rin po nakukuha ang ating identity sa mga bagay ng mundong ito. But our identity comes from God. Ibig sabihin, meron akong ama, ako isang anak, ano man mangyari, hindi niya ako pababayaan. Amen? Kung may cancer ako dati, hindi niya ako pinabayaan. Ano ba nag-shift? Kasi dati, alila ako. Pero nung tinanggap ko, anak ako, wala na, tila, parang supernatural, dumarating yung blessing sa buhay ko. Alam niyo ba, sa sobrang desperado ko na ma-born again ng aking pamilya noon, every night, kasi natutulog po ako dun sa uluhan nila. Kasi ito yung kama nila. Ako nandun ako sa uluhan, pero nasa side ako. Doon ako natutulog. Meron lang maliit na kutsyon doon. So sobrang desperate ko po na narinig ko sa SOL, ilay hands mo yung pamilya mo. Nihintay ko po talaga makatulog sila. Bakit? Kasi pag po nakakatulog na sila, pupunta ako doon, balang araw mag-born again kami. Si nanay, si tatay, Lord, di po sila pwedeng pumunta ng impyerno. Oh. And eventually, na sinabi ko, mag-cell group po kami sa bahay, tinanggap po nila. Bakit? Kasi nga, hindi pwedeng slave sila, kailangan maintindihan nila anak sila. Amen? Dati, si mami ko, puro na lang siya kabig. Lagi ako walang pera. Tapos, lagi siya, kailangan may dumating na pera. Sabi ko naman sa kanya one time, may born again na sunod. Kakasabi mo kasi na wala kang pera, kaya ka walang pera. Baliktarin mo. Ano ang gawin ko? Sabihin mo, parating na yung pera. Tapos, kaysa pag ganun tayo, dapat mag-ipapagbigay tayo. O ngayon, nung nakausap ko siya, sabi niya, ba't ka pupunta ng Vegas? Anong gagawin mo doon? Di ba dapat nagpapagaling ka na lang doon sa isang ate natin, sa isang ate ko sa Los Angeles? Sabi niya, mag-aalaga ako ng apo para sweldohan nila ako. Para pag sineldohan nila ako, may maibibigay ako sa'yo. Bakit? Nagbago yung isip Nagbago yung mindset.
Alam niyo, hindi niya, nakuha niya yung konsepto na hindi ka pababayaan ng Diyos kapag binibless mo ang man of God. Amen? Nakuha rin po yun ng konsepto ng aking mga kapatid. Kaya patuloy po sila pinagpapala ni Lord. Amen? Kaya nga, kung dati, alipin tayo, ngayon anak na tayo. Ang purpose mo bilang anak, mag-produce ka pa ng ibang mga anak ng Diyos. Amen? Pangatlo, yung power. Diba? Power. New power. Kailangan po, no, kapag tinanggap natin ang new life, binibigyan po tayo ng new power. From defeat to victory. Ibig sabihin, hindi ka natalunan ngayon. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, hindi ka natalunan. Sabi po sa Romans 8:11, but if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. And also in Philippians 2:13, sabi po dito, for it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. Dati wala kang pakialam mag-win souls. Tama? Dati wala kang pakialam sa pinagagawa ng Diyos. Benchwarmer ka sa church. Pero ngayon, no, ginagawa mo na ang kalooban ng Diyos. Nag-win souls ka na. Nag-make disciples ka na. Kaya alam mo, kahit magastos, alam mo, may victory ka eh. Amen? Hindi ka talunan. Kaya nga yung mga may victory, laging masaya. Laging may pag-asa. Amen? Kaya nga nababansagan tayo mga born again, sira ulo. Bakit? Ang saya-saya kahit walang pera. Bakit? May victory. Amen? Kaya wala ka na ng pera, malungkot ka pa. Ano mangyayari sa'yo? Double kill, di ba? Pero kung may, kahit wala kang pera, pero may pangako ka ni Lord, darating ang pera. Ang maganda pa dyan, ginagamit mo ang pera mo for the kingdom of God. Kaya nga kami, yung binubuksan namin yung bahay namin sa mga youth, okay lang yun. Oo, it's magastos, oo, totoo yun. Kasama yun sa discipleship eh. Pero, it's worth it. Tama? Kasi, itong mga batang ito, sila yung mga, minsan napapabayaan, hindi masyado napapansin sa bahay, kulang ng guidance, no? Pero, pag binigyan natin ng tamang guidance, kahit once a month lang yan, pero yung, alam mo, nakakapag-build tayo ng relationship. Darating yung araw, makikita nila yung victory in Christ. Pangapat, no? Binibigyan tayo ng bagong perspective. Kasi dati, blind ka. Ngayon, nakakakita ka na. Amen? So, in 2 Corinthians 5:16, sabi po dito, so from now on, we regard no one from a worldly point of view. Gusto ko po medyo i-emphasize ng konti ito. Bakit? Kasi baka mamaya yung pag-criticize, pag-judge ng mundo sa ibang tao, safe lang din tayo. No, sabi ko, so from now on, we regard no one from a worldly point of view.
pastor, ayokong iwin yan. Matigas ulo yan. Pasaway yan, rebelde yan. Di ba ganun din sinasabi ng mga unbeliever sa kanya? Tama? So wala tayong pinagkaiba sa unbeliever. Worldly point of view. Kaya tingnan niyo point of view ni Jesus. Itong 99 na to, matino na to. Hanapin ko yung matigas ang ulo. Hanapin ko yung pasaway. Bibigyan ko ng time yung medyo hindi pa makaunawa ng ayos. Amen? Kaya nga, kailangan po natin pagtsagaan talaga ang discipleship. Sabi niya, though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. Tayo, hindi na tayo ganun. Dati, totoo, pasaway tayo. So, dapat, nakaka-relate tayo doon sa mga pasaway din. Amen? Bakit? Kasi nakakakita ka na ngayon eh. Amen? Ito po in-ending, ang mga taong blind, laging nakatingin sa lupa. Hindi lang nakayo, laging nakatingin sa lupa. Ibig sabihin, titignan mo lagi kung anong meron ka. Titignan mo lagi kung anong natitira. Titignan mo lagi yung pera mo, kung ano yung natitira sa rep mo. Titignan mo lagi yung mga bagay-bagay. Pero ngayon, nabuksan ang understanding mo. Dati, puro natural ka lang. Ngayon, supernatural ka. Kasi nga ngayon, nakakakita ka na yun. Amen? Kaya nga mga kapatid, ang mga taong nakakita, madali ang miracle. Posible ang miracle. Pero sa mga taong bulag, imposible yan. Amen? Kaya nga, tayo dito in this church, we need to embrace the new life. We need to come alive in Christ again. Mawala yung spiritual bondage. At tayo po talaga ay ma-propel, maitapon sa ating destiny. Naalala ko po na kahapon nanonood kami ng Moana. Nakagalit si Moana doon sa ocean. Kasi bakit daw niya in-stranded si Moana sa isang island. No? Pero hindi niya alam, binato siya ng ocean doon. Kasi doon naman siya dapat papunta. Amen? Minsan po, ganyan tayo eh. Huwag mo nang ipilit yung plano mo. Baka ibato ka pa ni Lord doon sa plano niya. At ako makapagsabi, mas better ang plano ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, I pray na may ayos ang ating konsepto ng pagiging Christian para po tayo ay maka-experience ng breakthrough sa ating buhay. Amen? Can you all stand? No? Alam ko po, marami po mga kapatiran ngayon na marami pinagdadaanan. Alam ko po may mga kapatiran din dito na nasa huling peso na kayo, na naghihikaos ang wallet ninyo. Meron din po mga Kristiyano dito na your faith is struggling. We need the new life. We need to come alive in Christ again. Amen? O kaya baka dumating ka sa serbisyo ngayon, no? Baka mamaya may sakit ka.
I'm here today to tell you God is alive. And He wants to make you alive as well. Kayang-kaya kanyang pagalingin. Ano man po ang sitwasyon na kinakaharap po natin, mga kapatid, paniwala po tayo kay Lord. Or probably, ikaw yung tipo ng tao na nandito sa serbisyo ngayon. Dumating ka, daming bitbit, dala-dala. O kaya, ang dami mong takot. O kaya ba tinamahan ka rin ng message na ikaw pala yung siyasabing may spiritual bondage. Ang good news ko sa iyo, kung paniniwalaan mo ang siyasabi ni Kristo, kaya mong lumaya ngayong araw na ito. Amen? Sige po tayo manalangin. I want to pray for you. Ama, I ask Father, Lord, quicken us, O Holy Spirit. Punuin niyo po kami ulit, Panginoon, ng excitement sa iyong mga salita. Ibalik niyo po kami, Panginoon, sa uhaw at gutom pagdating sa pananalangin, sa pagsimba, at sa pagpuri sa iyo, Panginoon, sa pagbabasa ng Biblia. Turuan niyo po kami, Panginoon, to come alive once again in the Spirit. Lord, sa bawat isang medyo shaky ang pananampalataya, na medyo bumababa na, namamatay na ang kanilang spiritual life. Lord, I pray, buhayin niyo po ito ulit. We speak life doon po sa mga taong namamatay na spiritually. We speak life doon sa mga taong namamatay din physically, O God. Kaya-kaya niyo po silang pagalingin, palakasin. Kaya-kaya niyo po silang i-restore. Lord, sa bawat isa rin po, Panginoon, na nandito, na sabi nila, Pastor, I want to be free from spiritual bondage. Lord, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, winawasak namin lahat ng kapangyarihan ng kasalanan sa kanilang buhay. May it be unforgiveness, may it be pride, jealousy, bitterness, O God. Winawasak ko po ito sa pangalan ni Jesus. Winawasak din po namin, Panginoon, any spirit of lack sa buhay po ng mga kapatiran, Panginoon. Help us, Father, that the blessing will flow freely sa buhay po ng bawat isa. Salamat din po, Panginoon, na kung may mga nagawa po kaming kasalanan, Lord, forgive us. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magsisi at hindi na po bumalik muli doon sa aming mga pagkakamali, Panginoon. Thank you, Lord, for making us alive again. And lastly, Lord, sa bawat isa na hindi pa rin na alam ang kanilang purpose, Lord, I pray, i-propel niyo po kami patungo sa aming destiny. Na malaman po namin kung ano po ang aming purpose dito sa aming buhay. Para, Panginoon, habang kami ay may hininga, Lord, nagawa po namin ang aming God-given assignment. Pagpalain niyo po at gabayan ang bawat isang narito
Salamat po, Panginoon. Ito ang ating panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Okay. Sara, can you lead us in the tithes and offering? Hallelujah, Lord. We thank you so much, oh God, for the wonderful message, oh